Magandang araw po sa inyo. Ang paksa na nai-assign sa amin ay phonological na sistema. Ako po si Shara Kate Espadilla at ang kasama ko naman ay si Ma'am Lisel Masangkay. Outcome-Based Assessment, OBA. Pagsusuri sa mga halimbawa, pagtukoy sa mga ponemang nakapaloob sa salita, pagbigkas at pagpapaliwanag ng mga salita, parirala, pangungusap ayon sa tamang diin, tono at hinto. Ang unang bahagi ng naiatang na gawain ay paksa, mga sangkap sa pananalita. Muli, ako po si Shara Kate Espadilla. Ang pagsasalita. Ayon sa mga lingwista, upang makapagsalita ang isang tao, siya'y nangangailangan ng 3 salik. Ito ay ang mga sumusunod. Ang pinanggagalingan ng lakas o enerhiya, pangalawa. Artikulador o ang pumapalag na tinig, pangatlo. Resonador o ang patunugan. Dahil sa interaksyon ng 3 salik na nabanggit, nakalilikha ang tao ng alon ng mga tunog. Ang hangin ang siyang nagiging medium ng mga alon ng tunog na dumarating sa ating mga tainga. Ang enerhiya ay ang presyong nalilikha ng papalabas na hiningang nagbubuhat sa baga na siyang nagpapalag sa mga babagtingang tinig at gumaganap bilang artikulador. Lumikha ito ng tunog na minomodipika naman ng bibig na siyang nagiging resonador. Ang bibig, gayon din ang ilong ang nagsisilbing mga resonador. Kung ating susuriing muli ang sagittal diagram o si Oscar, mamamalas natin na ito ay may 4 na bahaging kailangan sa pagbigkas ng mga tunog. Ito ay ang mga sumusunod. Una, dila at panga sa ibaba. Pangalawa, ngipin at labi sa unahan. Pangatlo, matigas na ngalangala sa itaas. Pang-4, malambot na ngalangala sa likod. Malaya nating naigagalaw ang ating panga at dila, kaya't dahil dito, nagagawa nating pagbagu-baguhin ang hugis at laki ng espasyo sa loob ng bibig. Maraming posisyon ang nagagawa ng ating dila. Maaari itong mapahaba, mapaikli, mapalapad, maipalag, maitukod sa ngipin o sa ngalangala, mailiyad o mapaarko ng ayon sa tunog na nais likhain. Ang mga prinsipal na sangkap ng pananalita. Babagtingang tinig, dila, harap, sentral, likod. Ngipin, labi, punong gilagid, matigas na ngalangala, guwang ng ilong, malambot na ngalangala, guwang ng bibig, titilaukan, paringhe, epiglottis, laringhe, hiningang galing sa baga. Ito ang mga prinsipal na sangkap ng pananalita. Ikalawang paksa naman ay ponemang segmental. Ponema o ponemang segmental, tawag sa pinakamaliit na makabuluhang tunog ng isang wika. Ang katuturan ng ponema sa mga salitang binubuo ng mga magkakatulad na tunog. Liban sa isang tunog na maaaring magpabago ng kanilang kahulugan sa magkaparehong kaligiran. Ang ponemang segmental ay tunog, magkaiba ng salita pero magkatunog. Ponemang segmental. Ang Pilipino ay may 21 ponemang segmental. 16 sa mga ito ay katinig at 5 naman ang patinig. Mga katinig. B, K, D, G, H, L, M, N, NG, P, R, S, T, W, Y. Sa ating palabaybayan, ang tandang pananong ay hindi binigyan ng katumbas na titik. Sa halip, isinama ito sa palatuldikan at tinumbasan ng tuldik na paiwa. Sa dahilang ito'y hindi normal na tulad ng ibang ponema.
Ponemang segmental. Mahalaga ang tandang pananong o tuldik na paiwa, sapagkat nakapagpapaiba ito ng kahulugan ng salita kapag inilagay sa huling pantig ng salitang nagtatapos sa patinig. Ang tawag sa tandang pananong ay glottal o impit na tunog. Ang impit na tunog o glottal ay itinuturing na isang ponemang katinig sa Filipino. Bagamat hindi ito ay pinakikita sa ortografiya ng ating wika, mahalaga ito sa isang salita sapagkat nakapagbabago ito ng kahulugan ng dalawang salita na pareho ng baybayin. Ponemang segmental. Mga patinig I, E, A, O, U. Itinuturing ang mga patinig na siyang pinakatampok o pinakaprominenteng bahagi ng pantig. Walang pantig sa Pilipino na walang patinig. Halimbawa, bahay, babae, ulo, dila. Ang mga patinig ay hindi tayo makakabuo ng isang salita kung wala ang mga patinig. Ponemang segmental. May kani-kanyang tiyak na dami o bilang ng makabuluhang tunog ang bawat wika. Makabuluhan ang isang tunog kapag nag-iba ang kahulugan nito sa sandaling alisin o palitan ito. Halimbawa, mag-iiba ang kahulugan ng salitang baso kapag inalis ang S, at ito'y nagiging bao. Kapag pinalitan naman ang S ng L, ito'y nagiging balo. Sa makatwid, ang S ay makabuluhang tunog sa Pilipino at tinatawag itong ponemang segmental o ponema. Ito ay kapag pinalitan natin ang letra ay may mabubuo pa ring salita. Mababago ang kahulugan pero may mabubuo pa ring mga salita. Halimbawa, baso. Pinalitan ng letra, naging paso. Sumunod, sala. Naging bala. Isa. Pwede din namang usa. Tasa. Naging lasa. Pata. Naging paa. Pasa. Pwede din naman siyang maging paso. At ito, tula. Naging dula. Ang pangatlong paksa naman ay diptongo. Ano nga ba ang diptongo? Ang diptongo o diptong ay patinig na sinusundan ng malapatinig na W at Y. Pinagsamang tunog ng isang patinig A, E, I, O, U at isang malapatinig W at Y sa loob ng isang pantig. May mga tunog na nabubuo sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga patinig at malapatinig na W at Y. Ang sequence ng mga tunog na ito ay tinatawag na diptongo sa wikang Pilipino. Kabilang ang mga ponemang aw, iw, ay, a, i, oy, at uy. Sa mga diptonggong ito, narito ang ilang halimbawa ng mga salita na may diptongo. Aw, autor, iw, baliw, baliwan, ay, eyeball, a, a1, walay, wala, i, kami, kami ay, oy, langoy, batchoy, uy, kasuy, kasuyan, aruy. Pitasin ang mga salitang may diptongo. Ano nga ba ang salita na may mga diptongo? Tulay, daloy, agiw, reyna, unggoy, baboy, daloy, aruy, bitiw. Yan ang mga salitang may diptongo. Ito pa ang ibang halimbawa ng diptongo. Bahay, araw, apoy, baby, sisiw.
Tukuyin kung ano ang diptonggo na ginamit. Bilang 1, nanay. Bilang 2, apoy. Bilang 3, tatay. Bilang 4, kasoy. Bilang 5, ilaw. 6, reyna. 7, sayaw. 8, kahoy. 9, sisiw. 10, sitaw. Mahalagang banggitin na nagkakaroon lamang ng diptonggo kung ang isang patinig at isang malapatinig ay magkasunod sa isang pantig. Hindi maituturing na diptonggo kung ang tunog ay magkasunod lamang, ngunit hindi nabibilang sa iisang pantig. Halimbawa nito ang salitang bayan. Kahit kakikitaan ito ng magkasunod na grapemang A at Y dahil kung papantigin ang salita ay ba-yan. Maghihiwalay ang mga titik na A at Y. Kaya hindi siya maituturing na diptonggo. Ito ang mga pinagkunan ng impormasyon o sanggunian. Maraming salamat.